Good day mga kalikha! Sa video na ito ay ituturo ko kung paano ba mag-install ng voltmeter with RPM gauge sa TMX Alpha 125. Simulan na natin. Dito ko ikakabit mamaya ang voltmeter with RPM gauge. Bago ang lahat, alamin naman natin kung ano mga dapat gamitin. Unang-una syempre yung mismong gauge. Ilalagay ko na sa description yung link kung saan ko ito nabili kung gusto niyo yung ganito. Digital na at solid din yung quality. Next naman, kailangan natin ng mga panghinang, soldering lead or wire, soldering iron, electrical tape, or shrinkable tube. Kung wala naman, pwede na rin yung electrical tape. Bago natin install sa mismong bracket yung gauge, mas maaaring subukan muna natin sa battery para sure tayo na gumagana ito at hindi pa ulit-ulit ang paggawa. Ganito lang kasimple ang pag-test. Yung red wire, ilalagay lang natin sa positive terminal ng battery at yung black para sa negative. I-disregard nyo lang muna yung kulay green. Ayan, at gumagana siya. Tama lang naman halos yung reading ng battery. So ready na tayo mag-install. Alisin muna natin ang cover ng headlight para ma-access natin ang mga wires kung saan natin ikakabit ang terminal ng gauge. Kung mapapansin nyo, bilog na yung headlight ng TMX Alpha ko kasi aftermarket na ito. Pero same lang din naman ang proseso ng wiring kahit stock pa rin yung gamit nyo. Yan. Alisin muna natin yung mga socket sa headlight para hindi ito sagabal at nang madali natin ma-access yung tamang wire. Ayan, nahiwalay na natin. Pwede na nating itabi ito para hindi rin mabasag. Ready na nating isalpak yung mismong gauge doon sa bracket na kinabit natin. Gumamit pala ako ng flat alloy bar dito para doon natin ma-install lahat ng aftermarket gauge natin. Yung holder na yan, kasama na yan sa mismong gauge pag binili nyo. Ipasok nyo lang yung mismong wire ng gauge dun sa gitna. And then may dalawang tornilyo yung gauge. Ilapat nyo lang dun sa may maliit na butas ng holder. Ang hirap ipasok pag isang kamay lang gamit. Wala kasing tagahawak ng camera. Yun. Next naman, i-secure na natin yung gauge gamit itong kasamang washer at nut. So, screw nyo lang yan dun sa ilalim ng holder hanggang humigpit ito. Start na tayo mag-wiring. Dinugtungan ko na nga pala ng wire yung mismong terminal kung saan natin ikakabit yung gauge. Maiksi lang kasi yung wire ng mismong galing sa gauge. Gumamit ako ng black wire at tinap ko sa green bilang ground. Yung red naman, tinap ko sa black para sa accessory wire. Para pag in-on natin yung susian ng motor natin, saka lang di siya magsusupply ng power sa gauge. And then itong yellow with green, ito na yung sa ignition coil. Diyan na natin ikakabit yung kulay green na galing sa gauge. Brown wire na yung kinabit ko kasi wala na akong green extra. Ito na yung tatlong extension wire na kinabit natin sa harness na pwede na natin i-connect sa wire galing sa gauge. Ayan, pinasok na natin sa loob ng headlight yung wire na galing sa gauge. Pansin nyo na maiksi lang talaga sila kaya need natin ng extension wires. Bago natin pagdugtungin, mas maganda gamitan natin ng shrinkable tube yung mga wires para hindi expose yung dugtungan at maiwasan ang short circuit. Pwede rin naman electrical tape kung wala kayong shrinkable tube. Kaso, sa katagalan natatanggal din ang dikit ng electrical tape. Yan, madali lang install ang shrinkable tube. Isusuksok nyo lang siya sa bawat wire. Mas malinis pa siya tignan as mas secured. Mas maganda kung color coded din siya para mas madali tandaan.
Pwede na natin pagdugtungin ang wire na galing gauge at ang extension wire na galing harness sa headlight. Diskarte nyo na kung paano nyo pagbubuhulin ang bawat wire. Importante, secured to at hindi madaling maalis. At make sure na tama yung color coding na pinagdugtong nyo sa bawat wire. Ayan, double check natin kung tama. Black sa black, red sa red, at green sa green. Test natin ulit kung gagana. I-open natin yung ignition gamit ang susi ng motor. Ayun, gumana at nag-power on siya. Start naman natin yung makina para makita natin gumagana yung RPM. Ayan, gumagana. At itry natin i-revolution para makita natin kung tumataas ang reading nito. Nice! Patayin na natin ang makina at i-secure na natin ang wire. Gamit ang soldering iron, hinangin natin ng mabuti upang mas maging matibay ang dugtungan nito. Nasa sa inyo na kung gusto nyo rin itong gawin or hindi. Teka, parang bumababa yung camera. Ayan, strong na ang bonding nilang tatlo. Pwede na natin i-secure gamit ang shrinkable tube or electrical tape para hindi expose ang mga wire. At di ko na napakita na naikabit ko na rin ang shrinkable tube. Iuusog nyo lang naman ang shrinkable tube doon sa mismong dugtungan at paiinitan nyo ito ng apoy or kahit yung mismong soldering iron para mag-shrink. At pwede na nating i-organize ang mga wires sa loob ng headlight cover at ibalik na rin natin ang mga socket ng headlight. Madali lang mag-install, di ba? Basta tama ang color coding ng wires nyo sa motor. Mas madali itong i-organize at madali rin matandaan kung magta-troubleshoot kayo ulit. Ayan, i-secure lang natin mabuti ang headlight cover at mga accessories ng headlight kung ganito rin ang headlight nyo. Ginawa ko kasing vintage or classic setup ang motor ko na TMX. Make sure din na sa tamang angle ang headlight nyo bago nyo to sikipan. The moment of truth. Final testing ulit. Ayos. Then start natin ulit ang makina ng motor. Alright. Make sure lang na hindi bababa sa 12 volts or tataas naman sa 15 volts ang meter nyo. And then sa RPM naman, pag naka-idle, nasa around 1.1 to 1.4. Mahalaga rin na may ganito tayong gauge sa motor natin or kahit anong sasakyan para ma-monitor ang health ng battery pati na rin ang idle or minor. Hindi madali ang buhay pero walang imposible sa taong gustong matuto at may tiwala sa proseso. Hanggang sa muli, ako si Christian. Likha na!